Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ng talinghagang ito, "Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanyang kakayahan. Binigyan niya ng isa ng 5,000 piso, ang isa na may 2,000 piso, at ang isa pa'y 1,000 piso. Pagkatapos, siya'y umalis. Humayo agad ang tumanggap ng 5,000 piso at ipinalakal iyon. At nagtubo siya ng 5,000 piso. Gayon din naman, ang tumanggap ng 2,000 piso ay nagtubo ng 2,000 piso. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 piso ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at ipinagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000. Wika niya, "Panginoon, heto po ang 5,000 na ibinigay ninyo sa akin. Heto pa po ang 5,000 na tinubo ko." Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Magaling, tapat at mabuting alipin. Yaman naging tapat ka sa kaunting halaga. Pamamahalain kita ng malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan." Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 at sinabi, "Panginoon, heto po ang ibinigay ninyong 2,000. Heto naman po ang 2,000 piso na tinubo ko." Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa konting halaga, kaya pamamahalain kita ng malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan." At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 piso. "Alam ko po'y kayo'y mahigpit," aniya. "Gumagapas kayo at sa hindi ninyo tinamnan, at nag-aani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako, kaya ibinaon ko po sa lupa ang inyong salapi. Heto na po ang 1,000 piso. Masama at tamad na alipin," tugon ng kanyang Panginoon. "Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-aani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo yan inilagak sa bangko? Di sana'y may nakuha akong tubo ngayon. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 piso at ibinigay sa may 10,000, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang alipin na walang kabuluhan. Dooy tatangis siya at mangangalit ang kanyang ngipin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Sa Ebanghelyo ngayon, ikinuwento ni Jesus ang tungkol sa isang amo na umalis at nag-iwan ng kayamanan sa 3 alipin. Ang 2 sa kanila ay ginamit ng maayos ang yaman na ipinagkatiwala sa kanila, pinalago at pinaghirapan. Pero yung isa, itinago lang. Natakot siyang gamitin, wala siyang naibalik. Kung iisipin natin, ganyan din tayo sa buhay. May kanya-kanya tayong talento, maaaring talino, galing sa pagsayaw, pagkanta, pagtuturo, leadership, o simpleng kabutihang puso. Pero ang tanong, ginagamit ba natin ito? O tinago lang dahil takot tayo magkamali o husgahan? Ang Diyos ay hindi naghahanap ng sobrang galing. Ang hinahanap niya ay katapatang pusong handang sumubok, magbigay at tumugon. Kung kaya mo magpatawa, gamitin mo yan para magpasaya. Kung kaya mong makinig, gawin mo yan para may makaramdam na hindi siya nag-iisa. Lahat tayo ay pinagkakatiwalaan. At isang araw, may pananagutan tayo kung paano natin ginamit ang pinagkaloob sa atin. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa lahat ng biyaya, malaki man o maliit ang pinagkatiwala ninyo sa akin. Patawad kung minsan ay natatakot akong gamitin ito. Minsan nagdududa ako sa aking sarili, minsan nahihiya akong tumindig. Pero ngayon, tinawag mo akong magtiwala. Turuan mo akong huwag itago ang talento ko. Gamitin ko sana ito para sa kabutihan, para maglingkod, magpasaya, at magpadala ng pag-asa, kahit sa simpleng gawain lang.
kahit tahimik lang sa likod ng eksena. Alam kong may halaga ito sa iyo. Naway dumating ang araw na masasabi mo rin sa akin, mabuti, tapat, at pagkakatiwalaang alipin. Halika, makibahagi ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Amen.